Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So tuluyan na nga lumalakas pa itong bagyong si Verbena. Pero patuloy na rin po ang paglayo niyan sa ating bansa o sa ating mga landmass o kalupaan. Ito na lamang isla dyan sa Kalayaan ang sumasabit dito po sa mga kaulapan ng bagyong Verbena. At dyan na lamang po tayo may nakataas na tropical cyclone wind signal number 1. Ito nga bagyong si Verbena ay nasa severe tropical storm category na may taglay na lakas na hangin na nasa 95 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa hanggang 115 kilometers per hour. Ito pong si Verbena ay huling namataan ng Pag-asa sa layong 230 kilometers northeast o hilagang silangan ng Kalayaan Group of Islands. Nandito po yan sa West Philippine Sea at medyo malapit na sa ating area of responsibility at patuloy ang kumikilos palayo sa ating bansa sa bilis na 15 kilometers per hour pakanluran. Ito pong bagyong Verbena ay posibleng makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility mamayang madaling araw. Ganun pa man, habang lumalakas po ito, is hinihila niya papunta sa kanya yung kanyang moisture o yung ating mga pagulan na directly associated sa mismong bagyong Verbena. Kaya kung mapapansin nyo, most parts ng ating bansa na dinaanan ng bagyong Verbena is relatively maliwalas na po ang panahon at nagpapakita na ang araw, pero may mga possible pa rin tayong mga kalat-kalat na pagulan dito sa ilang bahagi ng Palawan. Pero ito pong malaking bahagi ng Northern Palawan, Mindoro, Western Visayas, at yung areas nga na dinaanan pa ng bagyong Verbena ay nagpakita na po ang araw. Ngayong araw na ito, at ito pa rin pong areas ng Mindanao. If ever may mga pagulan tayo dyan, ito yung mga isolated na lamang natin o yung mga afternoon showers o thunderstorms. Ganun din po ang panahon natin sa malaking bahagi ng Bicol Region at Calabarzon. Dito sa Metro Manila, naging maliwalas na rin po yung ating panahon. Pero, meron pa rin po tayong tinatawag na indirect effect sa pagkilos nitong bagyong Verbena dito po sa may West Philippine Sea. Humihila pa rin po yan ang ating amihan. Na in turn is, nagkakaroon pa rin tayo ng epekto ng shear line o yung banggaan ng ating amihan at ng ating easterlies. So, yan po ang nagpapaulan pa rin sa ilang bahagi ng Northern Luzon, particularly ang eastern section nito. So, meron pa rin po tayong mga posibleng pagulan at kung minsan, meron pa rin malalakas na pagulan sa mga areas po ng Aurora, Isabela, kasama po dyan ang ilang areas ng Quirino, Cagayan, maging dito po sa mga kabundukan ng Abra at Apayao, Mountain Province, Ifugao, at Kalinga. Kasama na po dyan. Ito pong ilang bahagi pa ng mga kabundukan ng Cordillera. At magpapatuloy pa yan kahit makalabas na itong bagyong si Verbena dahil parte yan ng ating inflow ng amihan at ng ating shear line. So, nag-aakit baba lang po yan. Pwede natin ihalin tulad dyan sa habagat kapag may dumadaang bagyo na malayo sa ating bansa is nag-enhance ng habagat. Ito namang bagyong Verbena, kahit malayo na po, is nag-enhance naman ng ating amihan na kung saan nagkakaroon tayo ng epekto ng shear line. Kaya again, although papalayo na ng ating bansa, mag-ingat pa rin po tayo sa mga possible effects na maaaring idulot ng ating shear line, gaya ng mga pagbaha, flash floods, and landslides. At ito na po ang huling pagtalakay natin para dito sa bagyong Verbena na may international name na Koto. Muli ito po ang inyong weather dito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang gabi po.